Ngayong araw ay pinuntahan ko ang pinakamahabang ilog sa kagubatang ito. Grabe. Na dito mag-overnight na naman tayo sa abot ng ating makakaya. Napakaaliwalas ang ilog na to at napakaganda, pero pagsapit ng dilim nakakatakot ang ilog na to. Wow. Kaya ito nga, pagsapit ng dilim may nakita ako isang puno, naging kurting tao. Kaya naman halos maglabas ang mata ko sa bahayan nito. Kaya ito na, sa ilang oras ng aking paglalakbay at paghahanap sa ilog na to, ay natagpuan ko na rin at dito na rin ako nag-umpisa sa pagtayo ng aking tent. Ito na yung ilog mga par. "1:30 na ng hapon, bago ko napag-sit up ng trapal o tent, minadali ko na ito kasi papatak na ang ulan nito. Ang sunod ng ginawa ko, naglagay ako ng mga sanga na tinabas sa higaan ko para hindi malamig. At ang trapal ko na to ay pasamantala lang, pagdating ng gabi ay ibababa ko rin ito. At nagkuha na rin ako ng mga tuyo na sanga at magpalinis na tayo kasi paparami na ang lamok sa gubat na to. At ito na nga, padilim na ang paligid ko. May lang ipapatak ng ulan nito. Kaya nag-ipon ako ng kahoy na kailangan ko.
At ito, gumawa na rin ako ng bato para maglaga natin ng saging pamirinda natin sa mga oras na to kasi alas 3:30 na ng hapon. At ito na nga, palakas na ang buhos ng ulan kaya minadali ko na to para makamerienda na tayo. At dito, may lumapit sa aking baboy damo. Sayang nga, nilapitan ko to at hindi to lumaban sa akin. Kung lumaban lang sana sa akin to, may pangulam sana ako. May baboy damo. May baboy damo. Dahil hindi ko nakuha ang baboy damo na to, tiis na lang tayo sa saging at corn beef at saka itlog, pwede na rin to. At ito na, bumuhos na ang malakas na ulan na pinakahihintay ko dahil napakainit sa gubat na to, mabawasan man lang ang pagod ko. Ang problema nga lang ay namatay ang apoy ko kaya nilipat ko pa lang aking kalan sa hindi mabasa ng ulan kaya ngayon tuloy hindi pa tayo nakay-merienda. At dito habang naghihintay tayo na maluto ang saging, nagpahinga muna ako saglit dahil sa sobrang pagod na ang ginawa ko sa gubat na to. At sa wakas, naluto na rin ang saging kaya makamerienda na tayo pero magpainit muna ako ng tubig. At ito nga, umito na rin ang ulan. At ayun, makamerienda na tayo dahil sa sobrang gutom na at wala pa rin akong tanghalian nito.
At ito na, magsaing na tayo dahil papalapit na ang dilim nito. At dito sa ilog na lang ako kumuha ng pangsaing dahil malinis din ito. At ito na, nasalang ko na ang sinaing. May lamang iluto na tayo ng ulam. Dahil malapit na, sumapit ang dilim nito. At ayun, malapit na maluto ang sinaing. Kaya luluto na tayo ng ulam dahil malapit na, sumapit ang dilim nito. At para may lang ay kakain na tayo. At ito, umpisa na natin ang pagkain bago pa tayo maabutan ng dilim. At doon nga ako kumain sa ilog dahil alam ko napakasarap kumain doon at malamig. Pagkatapos ko ng kumain, nagpahinga muna ako ng konti. Pero may ilang ibaba ko ng aking tent dahil alas 6:30 na ng hapon.
At ito, naglagay na akong napalatandaan sa noo. Ang ibig sabihin nito, handa na ako sa gupain, nakadiliman na kagubatang ito. At nagagis na ako ng bato sa gilid ng tent ko. Ibig sabihin, boundary ko to. At ito na, sumapit na ang gabi na pinakahihintay ko. Ready na ako sa kadilimang ito. "9:30 na ng gabi, nagpahinga na ako pagkat naramdaman ko na ang pagod sa paglalakbay sa kagubatang ito. Alas 10:30 ng gabi, nakagising ako. Narinig ko ang iba't ibang tunog sa paligid ko. Pero hinayaan ko lang ito. Patuloy ako sa pagtulog dahil pagod na pagod nga ang katawan ko sa mga oras na to. Nang nakagising ako, alas 11:30 ng gabi, naalipungatan ako nito. Kala ko bahay ko pa ang tinutulugan ko. Pagkatapos, nakakatakot ang mga tunog sa paligid nito. Kaya nga, naglibot muna ako bago ano mangyari sa akin habang natutulog ako dito.
Kaya naman dinagdagan kong apoy nito para lumayo ang masamang elemento. At pagkatapos nito, natulog ako uli. Pinabayaan ko na kung marinig ko sa paligid nito. Pero ito ang sumunod na nangyari. May nakita ako na nakaupo sa unahan ng aking tent. Kala ko nung una kahoy lang ito. Nang gumalaw ito, kinabahan ako sa pagkakataong ito. Ang naisip ko dito na nakita ko, engkanto na itim ito. Kaya naman halos maglabas ang mata ko sa bahayan nito. Kaya lumayo muna ako sa akin tent at humanap ako ng malapad na area nito. At sa pagkakataong ito ay handa na akong lumaban. Pero bigla na lang itong nawala. Buti na lang hindi ako sinaktan nito. Pagtingin ko sa orasan nito, 1:14 na pala na madaling araw. Kaya nagdesisyon na ako sa aking sarili na mag-uwi na ako kahit alanganing oras ito. Sa bahay ko na lang ipagpatuloy ang aking pagtulog. Baka ano pang mangyari sa akin sa kagubatang ito. Hello mga par. Grabe, iba-ibang turog marinig ko dito mga par. May nakita pa ako kanina mga par. Grabe. Hindi ko na kaya ito mga par, kaya nagligpit na ako.
Mag-uwi na ako mga par. Kahit anong oras na to sa bahay na lang ako matulog. Hanggang dito na lang mga par. Yung mga gamit ko okay na lahat. Kaya mga par. Kaya ito na, nag-uwi na ako. Kala ko nung una, kadiliman lang ang masagupa ko sa kagubatang ito. Mayroon pa palang nagbabantay sa kagubatang ito na hindi ko kayang ipaliwanag.